Shalom everyone! Kumusta na po ang bawat isa? Kumusta na po ang ating pagbabasa ng ating Biblia at pakilala si Panginoong Hesukristo sa ating buhay? So, kumusta na po ang ating pagpapatuloy na pagbabasa ng ating Bible para makilala pa natin si Jesus Christ ay ating Panginoon sa ating buhay. So, ito po yung isa sa pinakamahalaga na dapat po natin malaman bago po tayo magbasa ng Bible is alamin po natin yung pagka-equality ng Panginoong Hesukristo sa the Abba Father, the Son, and the Holy Spirit kasi napakahalaga din ito sa ating pagpapatuloy ng pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon dahil ako din, nahirapan din dito pero biyaya po talaga ng Panginoon na hindi siya huminto. Natulungan po ako para maunawaan ang kanyang salita na truly that our God is a real God into our life through Jesus Christ. So, tandaan po natin yung si Panginoong Hesukristo ay sa simula pa lang ay andoon na. Yun po yung sinasabi sa John chapter 1 verse 1. Kaya nga po kung babasahan po natin yung Genesis 1 verse 1 ay in the beginning God created heaven and earth. Also sa una pa lang is sinasabi po natin na andun na si Panginoong Hesukristo pero hindi po natin dyan makikita kung nasaan si Hesukristo. Kaya nga po ito ay controversial na topic, ito po ay debatable na topic at ito yung pinag-aaway-awayan at talagang maraming hindi nakakaintindi. At ako din nahirapan kahit nagtanong ako sa aking mga kaibigan, sa leader ng church, hindi ko pa rin po yun maintindihan. Pero biyaya talaga ng Panginoon na kung talagang gusto mong malaman at matuto ayon sa salita ng Panginoon is tutulungan kanya sa pamamagitan ng banal na espiritu. So, one time is may napanood po ako na video, sabi niya na para daw malaman mo ang isang katuruan ay kailangan mo pong himay-himayin at magiging patient ka na basahin ang Biblia, makinig sa salita ng Panginoon, mag-aral para malaman mo kung ano yung katuruan na itinuturo nila sa iyo. At yun nga, nangyari nga po yun sa akin is nagiging patient po ako, nagsaliksik po ako, for the first time na binasa ko po yung Bible, Genesis to Revelation. Siyempre, napagod na yung mata ko and I try na nag-audio na lang po ako pero wala po akong naintindihan. Kundi yung na-feel ko lang is I feel good and ulit-ulit also be patient daw, ulit-ulit. So one time na nanood ulit ako, nag-research po ako sa YouTube. Sabi niya doon sa pinanood ko na para daw, yun ulit, yung para daw maintindihan po natin, kailangan nga himay-himayin po natin na ayon doon sa mga scholar, ayon sa mga sinasabi ng mga scholar, is yung sa Genesis 1, verse 1, kaya natin sinasabi na ang Panginoon ay nandoon na is pag itatranslate down po natin yung God sa original na language kasi ang original na language noon is Hebrew. So ang Elohim yung God, So yung Elo is a singular and yung Him is plural. So Elohim is a plural. So ibig sabihin daw na may kasama po ang Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Kaya alam naman po natin yung Book of John is it's pertain to Jesus Christ. So napapatunayan din po yan ng John 1 verse 1 na yung God na Elohim sa Genesis verse 1 is nandyan na ang Panginoon. Okay? So yun po yung paliwanag doon na hindi man po natin dyan makikita ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, but pag itatranslate po natin yan sa original na language that is Elohim. At marami pong magpapatunay na verse dyan na ang the Father, the Son, and the Holy Spirit ay sabay-sabay po silang nag-i-exist at sabay-sabay po silang nagfa-function sa creation at lalong-lalo na sa ating salvation. Okay? At kailangan po nating maunawaan po yan at paniwalaan na talagang ang Panginoong Hesukristo ay Panginoon at sa simula pa lang ay nandoon po siya. So marami pong magpapatunay na talagang ang Panginoon ay may kasama po siya, yung the Father, the Son, and the Holy Spirit na kagaya nga doon sa Genesis 1
verse 26 na sabi na, Abba Father, na let us make mankind into our image. So makikita din po natin ito sa Genesis 11 verse 7 na yung the story of the Tower of Babel. Do yung mga tao ay kumuha sila ng mga tesa at gumawa po sila ng tore na para sila po ay makataas. Pero sabi ng Panginoon, yung Abba Father doon sa verse 7 is, let us go down and mix up their language so that they will not understand each other. So makikita po natin dito na let us go down. So plural din po yung ginamit po dito. Kaya talagang makikita po natin na talagang nag-i-exist po sila. Nakikita po natin yung pagka-unity po ng Abba Father, the Son, and the Holy Spirit sa creation, sa pag-aalaga ng mga tao, and even for the salvation. So, dito po natin makikita na sa ang Panginoong Hesukristo ay sa simula pa lang ay andito na. Amen? I hope na maliwanag po sa atin yon. At mas pinapaniwalaan po natin na ang Panginoon talaga ay equal sa Abba Father at sa Holy Spirit. Magkakaiba lang po sila ng function, kundi nagkaka-unity po sila. Kaya nga po pinapakita ng Panginoon na dapat po tayo din na naniniwala sa Panginoong Hesukristo ay nagkaka-unite through the Holy Spirit din po. Amen? So magpatuloy po tayo. Nakaka-excite po talaga yung salita ng Panginoon na nakaka-excite and nakaka-amaze yung pagka-unity po nila, yung pag-create po nila sa atin, yung pagligtas po nila sa atin. Kaya nakaka-excite po talaga yung paano kaya, bakit nang mahal, ay, napakabuti ng Panginoon. Amen? So, shortcut lang yung mga sinasabi ko po dito kasi nai-excite po ako. Kaya kayo din is mag-aral po tayo ng mabuti at magsaliksikin kung sino si Jesus Christ sa ating buhay. At matuto po tayo na talagang ang Panginoon ay si Jesus Christ sa ating buhay. Amen? Nakaka-excite po talaga na na-amaze po tayo kung may mga natutuklasan po tayo sa salita ng Panginoon. Amen? So, hindi po natin kayang lahat ipaliwanag ang mga ito, pero dahil sa banal na espiritu ay sinasamahan po tayo. Kaya let's continue to learn and magpatuloy po tayo at magtiwala sa salita ng Panginoon. Okay, so sabi ko nga shortcut yung mga sinasabi ko. I hope ito po ay nakakatulong po sa inyo. So punta naman po tayo sa pagkaligtas po natin, kung ano yung pagka-unity po nila. Alam po natin na ang Panginoong Hesukristo ay siya po ay nagpakumbaba para bumaba dito sa lupa at ipakita ang ano yung ginagawa ng Abba Father. Amen? Abba Father. Kaya kung nakita po natin si Jesus Christ is nakita din natin ang Panginoong Abba Father. So si Jesus Christ is ang siyang namatay at nabuhay muli dahil sa ating mga kasalanan. So ang Panginoong Hesukristo, yung function po niya is to pay the price of our sin. Amen? At makikita po natin yan sa John 1 verse 14 na the man become flesh. At yun po si Jesus Christ. Siya yung namatay at nabuhay muli dahil sa ating kasalanan. So ito yung function ni Jesus Christ, is to pay our sin, to the cross, to do the will of God, to preach the gospel, at ipakita po sa atin kung ano yung idea ng Abba Father sa ating buhay unconditionally. So sa yung Holy Spirit naman, kung yung function po niya is siya yung magpapatunay po sa atin, siya yung magte-testify na totoo yung ginawa ni Jesus Christ dito sa buong mundo. Kaya nga sinasabi niya sa mga apostol niya noon na marami po akong sasabihin po sa inyo pero hindi pa ninyo ito mauunawaan. Pero pagdating ng Holy Spirit ay mauunawaan nyo ang lahat ng ito dahil siya yung magte-testify kung sino po ako. Noon, yung pinapangaral ng Panginoong Hesukristo is about the Holy Spirit bago po siya umakyat sa langit. So, ang Holy Spirit ay siya yung magpatutuo kay Jesus Christ. Niya sa John 16:7, very truly, I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you.
So, ito po yung tinutukoy niya, yung Holy Spirit. Ito po yung sinasabi nga niya sa mga apostol niya. At doon nga sa John 16:12, sabi niya, I have much more to say to you, more than you can now bear. But when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own, but He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. He will glorify me, because it is from me that He will receive what He will make known to you. Amen? So ito po yung sinasabi ni Jesus Christ na yung Holy Spirit ang mag-guide po na sa atin, ang magtuturo po sa atin. He will testify who Jesus Christ sa ating buhay. Kaya nga, after we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, the Holy Spirit will come into our heart. At siya po yung tutulong po sa atin. He is our best teacher na tutulong po sa atin sa paglago ng ating pananampalataya. Kaya God is Spirit also, sinabi din yun sa salita ng Panginoon. Kaya panawalaan po natin yung pagka-unity ng the Abba Father, the Son, and the Holy Spirit na hindi po sila nagkakahiwalay, kundi unity po sila na nagfa-function sa ating pag-create ng heaven and earth, sa pag-create ng tao, sa ating pagliligtas, lahat, heaven, sa ating pananalangin, they are unity, hindi po sila nagkakahiwalay, di po ba? Kaya maraming salamat talaga sa banal na Espiritu, sa Panginoong Hesukristo, and even for the Abba Father, kasi kung wala ang Abba Father na nagkaka-idea, hindi po ito magagawa ni Jesus Christ at hindi po ito papatunayan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya napakabuti talaga ng Panginoon na He-designed us in order. Kaya praise the Lord. Kaya nakaka-amaze yung pagkalikha at pagkaligtas ng Panginoon sa ating buhay. So tayo din, nawa ay tayo po ay nagkaka-unity sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon, at lalo pa tayong lumago dahil hindi nga po natin pinopromote kung ano yung religion po natin, pero yung pinopromote po natin is kailangan po natin makilala si Jesus Christ as our Lord and Savior sa ating buhay, dahil ito yung labanan na if you don't know who Jesus Christ as your Lord and Savior sa iyong buhay, ay hindi po tayo maliligtas. Amen? Sabi ko nga, huwag po tayong lalampas na kilalanin si Abba Father. Kailangan dadaan po tayo kay Panginoong Hesukristo, kasi He is only the way, the truth, and the life, for the glory of Abba Father. Amen? So maraming salamat, at marami pa tayong matututunan sa ating pagsasaliksik at pag-aaral, pakikinig sa salita ng Panginoon. Kaya huwag po tayong huminto. Tuloy-tuloy lang po tayong mag-aral hanggang sa wala na tayong hininga, dahil ang salita ng Panginoon ay buhay na buhay, at ang salita ng Panginoon ay siya lamang ang magbibigay ng buhay sa ating buhay. Alright, so ayan. So God bless po, and shalom. Bye!